Umatake ang Iran sa ibang estado sa Gulpo matapos ang Operation Epic Fury. Ngayon, nagsawa na sa panggigipit ng Iran ang isa sa mga estadong yon. Nagbabala lang ang Saudi Arabia. Huwag kayong pumasok sa aming himpapawid na yon kung hindi. Nagulat din ang US dahil naghahanda ang mga bansa sa Gulpo para sa isang malawakang digmaan na hindi nila sinimulan pero determinado silang tapusin. Hindi kami mag-aatubiling protektahan ng aming bansa at ang aming mga yamang ekonomiko. Ito ang matinding babala na ibinigay ni Prinsipe Faisal bin Fahad, ang kalihim ng ugnayang pandabas ng Saudi Arabia noong Marso 19. Labis nang nauubos ang pasensya ng kanyang bansa sa Iran matapos ang bagong pag-atake ng Iran sa Saudi Arabia. Dagdag ng Prinsipe, may karapatan ng Saudi Arabia na magsagawa ng aksyong militar kung kailangan. Sa madaling sabi, huwag kaming gambalain o gaganti kami. Ang babalang, maaring magdulot ng malaking kaguluhan sa Gulpo, ay kasunod ng panibagong ballistic missile na pag-atake laban sa Saudi Arabia na isinagawa ng Iran bilang tugon sa magkasanib na pag-atake ng US at Israel laban sa rehimen ng Iran. Noong Marso 18, inatake ng Israel ang bahagi ng South Pass gas field ng Iran, isa sa pinakamalalaking offshore gas fields. Tugon ng Iran ang pagpapadala ng ballistic missile sa Riyadh. Nayon sa Saudi Arabia ay na-intercept nila lahat. Mukhang sinadyang timing ang pag-atake para tumapat sa pagpupulong ng mga nakatatas na diplomats at mga ministro ng ugnayan pandabas mula sa ilang estado sa Gulpo at iba pang regional na kapangyarihan sa Riyadh. Nasa kabisera ng Saudi Arabia ang mga delegado mula Turkey at Egypt nang napabagsak ang mga misail ng Iran. Sabi ni Prinsipe bin Faisal, ipinapakita nito kung gaano kababa ang pagpapahalaga ng Iran sa diplomasya. Dumating kinabukasan ng umaga ang babala ni Prinsipe bin Faisal. Ngunit hindi pa rin pinapansin ng Iran ang panawagang itigil ang pag-atake. Noong Marso 22, iniulat ng Arab News na muling napapalipad ng missile at drone ng Iran na ang target ay Saudi Arabia. 3 ballistic missile ang pinakawalan patungong Saudi Arabia. Isa ang na-intercept, 2 ang bumagsak sa mga lugar na walang naninirahan. Na-intercept ng Saudi Arabia ang 23 drone na inilunsad ng Iran papuntang silang lalawigan ng kaharian. Ang pag-atake noong Linggo ay sumunod sa nangyari noong Sabado nang kinailangan kumilos din ang depensang panghimpapawid ng Saudi Arabia. Noong Marso 21, napabagsak ng depensa ang 62 Iranian drone na muling inilunsad patungo sa silangang lalawigan. Makikita natin ang tuloy-tuloy na pag-atake ng Iranian ballistic missile at drone sa Saudi Arabia na walang palatandaang humihina. Hanggang Marso 22, halos 600 Shahid drone na ng Iran ang pinaputok sa Saudi Arabia, pati 45 ballistic missile at 7 cruise missile. Ginamit ng Saudi Arabia ang diplomasya hanggang ngayon. Pinalayas nito ang mga opisyal militar ng Iran sa teritoryo nito at idineklarang persona non grata ang ilang mahahalagang miyembro ng embahada ng Iran sa Saudi. Kaya napilitang umalis sa loob ng 24 na oras matapos ang anunsyo. Hindi tumigil ang Iran. Bagkus, lalo nitong pinaigting ang missile at drone attacks matapos ang babala ni Prinsipe bin Faisal. Ngayon, naghahanda na ang Saudi Arabia na sumali sa isang digmaan na hindi naman ito ginusto na mapasama. Napilitan silang kumilos, kahit maingat pa rin ang bansa sa kung ano at kailan tutugon. Batayan estratehiyang militar ito dahil nais ng Saudi Arabia na manatiling nangangapa ang Iran ayon kay Prinsipe bin Faisal. Mayroon ba silang isang araw, 2, o 1 linggo? Tanong ng Prinsipe, bago niyang dinagdag, hindi ko yan ibubunyag ng maaga. Ipinapahiwatig nito na may paparating na ganting atake, pero hindi natin at pati Iran alam kung kailan. Idineklara ni Prinsipe bin Faisal na hindi natatakot ang kanilang bansa sa pag-atake ng Iran, kaya napaisip ang Iran kung mali ang kanilang kalkulasyon sa patuloy na missile at drone na kampanya. Matagal nang ipinagmamalaki ng Iran ang reputasyon nito bilang siga sa Gulpo. Ipapaliwanag namin kung paano masisira ang reputasyon ng Iran kapag sumali sila sa digmaan laban sa Iran. May mga palatandaan na seryoso ang Saudi Arabia na gumanti laban sa Iran, kahit hindi direkta. Piniyagan na ng bansa ang US gamitin ang isang pangunahing base militar nito para sa mga operasyong may kinalaman sa Iran. Isang araw matapos magbabala si Prinsipe bin Faisal, iniulat ng Iran International na binuksan ng Saudi Arabia ang King Fahad Air Base sa Taif sa US Forces habang nagpapatuloy ang Operation Epic Fury laban sa Iran. May mga dahilan kung bakit gustong gamitin ng US ang partikular na base na ito. Nasa sapat itong kalayuan sa loob ng kaharian ng Saudi Arabia,
kaya't medyo ligtas ito laban sa mga missile at drone strike ng Iran. Hindi ito ganap na ligtas, pero ang distansya ay nagbibigay ng oras na kailangan ng air defense sa base para matiyak ang tama ng kontra-atake sa paparating na projectile. Gayunpaman, mahalaga ang base ng US malapit sa Strait of Hormuz dahil dito sila makakagawa ng strike laban sa Iran na gumagamit ng pagharang sa daan ng tubig bilang panggigipit sa operasyong iyon. Ito ay bagong antas ng kooperasyon ng Saudi Arabia at US. Hindi ito inasahan ng Iran, kaya sila nagkamali sa kalkulasyon. Parang siga sa school, dinadagdagan pa ng Iran ang banta bago dumating ang mas malakas na bata sa bakuran. Nasa Saudi Arabia na ang batang iyon at natatakot na ang rehimen. Ngayon, handa na ang Saudi Arabia na direktang sumali sa Operation Epic Fury anumang oras na piliin nila. Sa direktang laban ng Saudi Arabia at Iran, mas lamang sa teorya ang Iran. Ayon sa Global Firepower, GFP, na nagrarango ng militar ng mga bansa ayon sa maraming salik. Ayon sa GFP, ika-16 ang Iran at ika-25 ang Saudi Arabia sa pinakamalalakas na militar sa mundo. Sa usapin ng lakas tao, merong 610,000 aktibong tauhan ng Iran, 350,000 reserba, at 220,000 puwersang paramilitar kumpara sa 247,000 aktibong miyembro ng serbisyo ng Saudi Arabia, walang reserba, at 150,000 puwersang paramilitar. Sa lupa, mas maraming tangke ang Iran, higit 3 beses na mas maraming mga nakabaluting sasakyan, at libo-libong dagdag na unit ng artilyerya. Sa dagat, 3 beses mas malaki ang hukbong dagat ng Iran kaysa Saudi Arabia, at may 25 submarino habang wala namang submarino ang Saudi Arabia. At gayon pa man, mahigit 6 na beses na mas malaki ang ginagastos ng Saudi Arabia sa kanilang militar bawat taon kumpara sa Iran. Paano nangyari yon? Hindi natin isinamang lakas ng himpapawid dito, at may dahilan kung bakit. Malalaman natin mamaya. Maganda ang paghahambing ng GFP, pero hindi nito isinama ng militar ng Iran ay naapektuhan na ng mga operasyong Epic Fury at Roaring Lion. Ang militar ng Iran ay nakatuon sa digmaan sa lupa. Pero maliban sa missile at drone, mahihirapan silang magtagumpay dahil kailangan pa nilang tumawid sa Persian Gulf para gamitin ang kanilang mas nakahigit na lakas tao at kagamitang panlupa laban sa Saudi Arabia. Nahirapan sa pagtawid dahil tinaget ng US ang hukbong dagat ng Iran. Sabi ng US Central Command, 100 barkong pandigma ng Iran ang nawasak na dahil sa pag-atake ng US at Israel. Kaya karamihan sa puwersang panlupa ng Iran ay nasa loob lang ng bansa nila. Lalong lumala lang sitwasyon para sa rehimen ng Iran. Noong Marso 13, sinabi ni US Secretary of War Pete Hegseth na ang US at Israel ay umatake sa mahigit 15,000 target sa unang 2 linggo ng operasyon laban sa Iran. Lumipas pa ang halos 2 linggo, kaya siguradong mas dumami pang bilang. Bumaba ng 70% ang pagpapakawalan ng missile at 75% ang pagpapalipad ng drone ng Iran kumpara sa unang araw, na nagpapakitang marami nilang pasilidad ng paglulunsad ang napinsala at di na magamit. Ayon sa The Wall Street Journal noong Marso, walo sinabi ng Israel na 85% ng sistemang depensang panghimpapawid ng Iran at 70% ng kakayahan nitong magpakawala ng ballistic missile ay nawasak na. Ang militar ng Iran ay nasa krisis. May alas ang Saudi Arabia na kayang pumawi sa lahat ng di-umanay kalamangan ng Iran. Bago talakayan ng tinatagong alas, paalala, pinapanood mo ang The Military Show. Ganitong kaalaman ang gusto mo, mag-subscribe sa channel. Ngayon, kanina lang, sinabi namin sa iyo ng Saudi Arabia ay gumagastos ng 6 na beses na mas malaki sa kanilang militar kumpara sa Iran. At nabanggit namin na ang Saudi Air Force ang dahilan kung bakit. Ang mga numero ay nagsasabi ng bahagi ng kwento ayon sa GFP. Ang Saudi Arabia ay may 900 at 17 na aerial assets kumpara sa 551 ng Iran, kabilang ang halos 100 na mas maraming fighter jets. 4 na beses ang dami ng dedicated attack aircraft, halos doble ang bilang ng mga helicopter, at may fleet ng 22 aerial refueling tankers kumpara sa 6 lang ng Iran. Dito papasok ang lakas ng Saudi kung magpasya itong makipagdigma sa Iran. Mas malalim pa ito. Kung akala mo maayos ang Air Force ng Iran based sa numero, hindi binabanggit ng GFP na luma ng airframes ng Iran. Gumagamit pa rin ang bansa ng F-4 at F-5 na dati kahanga-hanga, pero matagal lang lipas ang panahon ng mga iyon. Ang Saudi Arabia ay may modernong fleet tulad ng F-15 Eagle Strike Eagles, Eurofighter Typhoons at E-3 Sentry para sa airborne early warning at control.
Mayroong 232 F-15 fighter jet ng iba't ibang modelo ang kaharian ayon sa global military. Sobra na yan para mapahiya ang buong Air Force ng Iran. Isipin mong sunod-sunod ang airstrike ng US at Israel sa Iran, nang ilan ay gamit ang mismo mga Western fighter jet na mayroon ang Saudi Arabia. Kung tutuparin ng Saudi Arabia ang banta, hindi na nila kailangan magsimula ng digmaang lupa laban sa Iran, na ito lang ang parte na may kalamangan ang Iran. Pwedeng gamitin ng Saudi ang mas malakas ng Air Force sa Operation Epic Fury para dagdagan pa ang US air power laban sa Iran. Kapag naalala mong wasak ng air defense network ng Iran, halos kahit saan sa bansa ay pwedeng mag-operate ang mga fighter jet at attack aircraft ng Saudi Arabia. Ang Iran na siga ay napabagsak na at ang Saudi Arabia ay maaring nasa tamang posisyon para tuluyang durugin ito. Oh, isa pang bagay. Maaring makapagpakawala ng mga missile ang Iran papunta sa Saudi Arabia. Pero hindi ibig sabihin na walang magagawa ang mga Saudi tungkol dito. Ayon sa International Institute of Strategic Studies, IISS, sinimula ng Saudi Arabia ang Long-Range Surface-to-Surface Missile Program noong dekada 80 dahil sa kahalagahan ng mga missile na nakita nila sa digmaan ng Iran at Iraq. May hindi bababa sa 4 na underground missile bases ang Royal Saudi Strategic Missile Force sa kanilang teritoryo. Bumibili rin ang kaharian ng mga missile mula sa China simula pa noong huling bahagi ng dekada 80. At ayon sa Arms Control Association, may mga missile ito na abot ang anumang target sa Iran. Kabilang dito ang DF-3 na may saklaw na 2,000 at 600 kilometro o 1,615 milya at ang DF-21 Eastwind na kayang lumipad ng higit sa 2,100 kilometro o mga 1,300 milya. Kanina, nabanggit nating nagkamali ng kalkulasyon ang Iran sa pag-atake sa Saudi Arabia. Kulang pa nga ang sinabi natin. Parang tinutukso ng Iran ang oso gamit ang pamalong may pulot at malapit nang bumalik sa kanya yon diretso sa muka. Kung hindi pa sapat yon para sa ambisyosong siga ng Gulpo, hindi lang Saudi Arabia ang naghandang gumanti sa mga pag-atake ng Iran sa kanilang teritoryo. May iba pang Gulf countries na gumagawa rin ng pareho. Ang maaaring nasasaksiyan natin dito ay ang maagang pag-usbong ng isang alyansa sa Gulpo na kapag pinagsama sa US at Israel ay sapat na para gawing abo ang rehimen ng Iran. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal noong Marso, 23 ilang iba pang mga estado sa Gulpo ang unti-unting lumalapit sa pagsali sa laban kontra Iran, na hindi naman nakakagulat dahil pareho rin ang mga pang-atake na nararanasan nila tulad ng naging dahilan ng babala ng Saudi Arabia. Ang United Arab Emirates ay isa sa mga estado sa Gulpo at mas matindi ang naranasan nito kaysa Saudi Arabia. Iniulat ng WION News na ang multi-layered depensa sa himpapawid ng bansa ay nakapagpabagsak ng 1,789 na drone at 352 ballistic missile pagsapit ng Marso. 23 kabilang ang 7 missile at 16 na drone sa araw na yon. Patuloy na inaatake ng Iran ang UAE at nagsimula na itong magplano ng sagot. Hindi pa ito militar na tugon. Kaya ng UAE na gumawa ng hakbang na makakapinsala sa ekonomiya ng Iran kung hindi titigil ang rehimen sa pag-atake. Matagal nang may ugnayang pang-ekonomiya ang UAE at Iran, gamit ng Iran ang UAE upang magkaroon ng daan sa mga dayuhang reserbang salapi. Iniulat ng CNBC na may bilyon-bilyong dolyar ng pera ng Iran sa UAE. At kailangan lang ng UAE na pigilan ng Iran na magamit ang perang yon para malugmok ang rehimen ng Iran sa kaguluhang pinansyal. Kung sakupin pa ng US ang Kharg Island at kunin ang terminal ng ngangasiwa sa halos 70% ng pagluluwas ng langis ng Iran, mawawala ng bilyon-bilyong kita ang Iran at magdudulot ito ng malaking sakuna sa kanilang rehimen. Natatatapos ang rehimen kapag naubos ang pera, kahit matindi pa ang paninindigan ng mga namumuno. Kung hindi na swelduhan ng mga sundalo, mawawala ang dahilan nilang lumaban laban sa US o sa nagkakaisang mga estado sa Gulpo. At kapag naalala mong isang krisis sa ekonomiya, ang nagpasimula ng mga protesta na hindi direktang nagbunsod sa Operasyon Epicong Put, may posibilidad ng tuluyang pagbagsak ng naghihirap na ekonomiya ng Iran ay magdulot ng isang ganap na pag-aaklas laban sa rehimen. Hindi pa hinaharang ng UAE ang ari-arian ng Iran, pero pinaigting na ang paghihigpit dito ayon sa Wall Street Journal. Ipinasara na ang Iranian Hospital at Club sa Dubai. Sinabi ng UAE na tinutugis nito ang Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran. Ayon sa kanilang pamahalaan, ipapasara ang ilang institusyong may direktang koneksyon sa rehimeng Iranian at IRGC bilang bahagi ng mga partikular na hakbang.
Matapos matuklas ang maling ginamit ito upang isulong ang mga agendang hindi nagsisilbi sa mamamayan ng Iran at lumalabag sa batas ng UAE. Mainit pa rin ang debat sa UAE kung isasali ang kanilang militar. Sa Bahrain, may mga palatandaan na ng direktang pakikialam. Ayon kay AA, iniulat ng Bahrain na pinakawalan ng Iran ang 147 misil at 282 drone sa kanilang teritoryo hanggang Marso 23. Muli, nakikita natin na sinusubukan ng Iran na maging siga sa Gulpo. Bago pa ilabas ang bilang na yon, tila nakipagtulungan na ang Bahrain sa US sa Operation Epic Fury. Noong Marso 13, iniulat ng New York Times ang isang beripikadong video na nagpapakitang may mga ballistic missile na inilunsad mula Bahrain patungong Iran. Kapansin-pansin, ang Bahrain ay tahanan ng ikalimang fleet ng US Navy, pero di pa tiyak kung ang missiles ay Amerikano o galing Bahrain. Alam natin na isa sa mga missile ay pinaputok gamit ang kagamitang gawa sa Amerika, kaya may kooperasyon sa antas ng kagamitan. Anong reaksyon ng US? Sa ngayon, tahimik pa rin sila at wala pang opisyal na pahayag. Tumanggi ang militar magkomento kung tumutulong ng direkta ang mga bansa sa Gulpo sa Operation Epic Fury at hinayaang magsalita ang mga ito gaya ng ginawa ng Saudi Arabia. Nagbabala na ito at tulad ng US, hinahayaan pa rin itong manghula ang Iran sa mga nangyayari. Sa UAE, may usap-usapan tungkol sa pagyelo ng mga ari-arian. At kahit hindi ganong nagsasalita ang Bahrain tungkol sa pakikilahok sa labanan, malinaw na ginagamit ang mga base sa bansa para atakihin ang Iran. Inaanina ng Iran ang bunga ng estratehiya nitong magdulot ng gulo sa Gulf, na layong hikayatin ng US na umatras sa gitna ng matitinding protesta. Ang mga misil at drone laban sa Saudi Arabia, Bahrain, UAE at Gulf countries ay layong maging malalakas na suntok mula sa malaking siga. Napipigilan ng malalakas na suntok at naghahanda ng gumanti ang mga estado sa Gulf. Pinilit sila ng Iran na protektahan ang tinatarget nitong infrastruktura. Tungkol sa susunod na mangyayari, may ilang opsyon. Pwedeng sumali ang mga estado sa Gulf sa Operation Epic Fury. Handa ang Saudi Arabia na gawin ito, gaya ng nabanggit natin. Pati Bahrain, UAE, Qatar, Oman at Kuwait ay may drone, cruise missile at ballistic missile na maaring gamitin laban sa Iran ayon sa IISS. May access din ng UAE at Saudi Arabia sa imported na Storm Shadow missile. At alam natin kung gaano kaepektibo ang mga ito sa depensa ng Ukraine sa kanilang teritoryo laban sa pananakop ni Putin. Pwedeng gamitin ang mga missile para targetin ang mga lugar ng paglulunsad ng Iran dahil sa pagbabahagi ng intelihensya ng US at Israel sa mga Gulpo na bansa. Bilang ikalawang opsyon, maaring tumulong ang mga bansa sa Gulpo sa pagtiyak ng ligtas na paglalayag ng mga barko sa Strait of Hormuz na dinadaanan ng 20% ng langis at likidong natural gas sa mundo. Kasama rito ang paglaban sa mabilisang bangka at drone ng Iran. Ngunit alisin din ito ang tanging malaking sandata ng Iran na ginagamit upang pilitin ang US na itigil ang Operation Epic Fury. Maaring gamitin ang kontrol sa Strait of Hormuz para hadlangan ang mga tanker na maglabas ng langis ng Iran na magpapalala pa sa dagok sa ekonomiya na dulot ng pagyelo ng UAE sa mga ari-arya ng Iran at ng pagkuha ng US sa Karg Island. Para naman sa Iran, kailangan itong harapin ang mga estado sa Gulpo na naghahanda para sa isang ganap na digmaan. Matagal na gawang gipitin ng rehimen ang mga estadong yon dahil alam nitong kayang labanan ng Iran kahit isa sa kanila. Hindi lang isa ang kalaban ng Iran. Makakalaban din ito ang ilang estado sa Gulpo, pati US at Israel. Susubukan itong gamitin ang militar na limitado sa sariling teritoryo at hindi makapigil sa pambobomba mula sa impapawid na sumisira sa Iran. Ito ang napapala mo kapag sumusobra ka. Nagtagumpay ang Iran na lumikha ng kaguluhan na gusto nito sa pamamagitan ng mga pag-atake sa mga estado sa Gulpo. Hindi lang ito inasahan na ang kaguluhan yon ay darating din sa sarili nitong bakuran. Kung pag-uusapan ng mga hindi inaasahan ng Iran, patuloy na nagpapakawala ang US ng mga lihim na sandata laban sa Iran sa buong Operation Epic Fury. Mula sa mga pandigmang drone hanggang sa mga pinahusay na bersyon ng Tomahawk cruise missile na mas mahirap matukoy, tinatarget ng US ang Iran gamit ang mga sandatang hindi alam ng rehimen na meron sila. Alamin pang iba sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show habang ipinagpapatuloy namin ang aming pag-uulat tungkol sa sitwasyon sa Gulpo. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.